What's up mga master, Mark Music here. Maraming nagtatanong sa akin ito mga master, paano daw i-memorize yung mga chords? Sobrang dami daw. As beginners, ganyan din yung tanong natin dati. Isa na ako. Kailangan ko bang i-memorize ito? Yan, sobrang dami yan. Kaya, burn out agad. So ituturo ko sa inyo yung mga tricks na ito mga master. Pero bago lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi, yung mga tinuturo ko. Let's go! Ako dati, ganun din ako dati mga master. Sabi ko, kailangan bang i-memorize itong mga chords na to? Pag titignan natin sa mga song hits dati. Yan, kaway-kaway dyan sa mga batang 90s, tumatanda na tayo. Share ko lang sa inyo mga master, pag bibili kami ng mga song hits, mga master, yung nakikita namin sa likod ng song hits, napakadami ng mga chords. Kailangan ko ba itong i-memorize? At marami din nagsasabi sa atin na kailangan mong i-memorize lahat ng mga chords na yan para matutunan mo mag-gitara. As beginners, dun pa lang, pag titignan natin yung mga chords na yun, sobrang dami na, parang susuko na tayo. Kasi napakarami yan. Parang titignan natin bawat chords, iba-iba yung sequence, iba-iba yung shapes. Yan, dito na tayo sa shapes mga master. Meron akong ituturo sa inyo mga master as beginners na napakadali lang pala i-memorize itong mga chords na to. Kailangan lang natin i-familiarize yung mga shapes na to. Ito, or ito yan, or ito, at ito. Yan. Yan lang yung shapes na yun mga master. Ilang shapes lang yun? 5. Pag malaman mo kasi yung 5 shapes na yun mga master, alam mo na agad lahat ng family chords. As in, lahat ng family chords. Mapa-sharps man yan, o flats, yan. Alam mo na lahat. Sa 5 shapes na to. Hindi na natin kailangan na mag-memorize na sandamakmak na mga chords. Ang i-memorize lang natin mga master as beginners, yung tinatawag na musical alphabet. Yung ating musical alphabet is meron niyang A, B, C, D, E, F, G. Then, yun lang. Yung 7 na yan. Naging 12 lang yan kasi meron na tayong sharp at flat. So, babasahin na natin siya as A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp. Kaya naging 12. At yung mga sharp na yan mga master, yan din yung mga flat natin. So ito yun mga master para malinawan din kayo about sa mga flat sharp. So dahil ang basa natin kanina paabante, sharp yung ginamit ko. Ngayon, dahil patras na tayo, so yung G sharp natin dyan, kasi yan yung panghuli sa ating alphabet, maglalagay na tayo ng A dyan kasi babalik lang naman yan, maglulup lang naman sila. So ito patras ng basa natin. A, A flat, G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, A. Ganyan. Kaya yung G flat dyan at F sharp, pareho lang yan. Same na chords. Yan. Depende lang yan sa reference mo. Halimbawa, meron tayong G. Pag sinabing G flat, atras ka. Basta tandaan nyo lagi, pag aatras flat ang gagamitin. So, G, G flat. Pag galing ka naman sa F, abante ka, F, F sharp, F sharp. Yan. Pag sharp, abante lang ng isa. Yun siya mga master. Yan lang ang tatandaan nyo, yung 12 na yan, malalaman nyo na itong tinatawag na mga family chords. Malalaman nyo na. So, itong shape na to, alam natin to as beginners, F. Yan. At pag binitawan natin itong ating middle finger, maging F minor siya. Yan. So, ito yung major, ito yung minor. Tandaan niyo ito mga master, itong ating musical alphabet, ito yung 12 letra na to. Yan na yung susundan mo. Yan yung pinaka-reference mo. Malalaman mo na yung mga chords. So, tandaan natin, F, major, pag tinanggal, minor. Pag iusod, naging F sharp. F sharp major, pag tinanggal, F sharp minor. Iusod naman ulit natin G major, pag tinanggal, G minor. Yung middle finger natin. So, pag iusod naman natin, naging G sharp major, pag tinanggal, G sharp minor.
A major, A minor. A sharp major, A sharp minor. B major, B minor. C major, C minor. C sharp major, C sharp minor. D major, D minor. D sharp major, E sharp minor. At babalik tayo dito sa E. Yan. E major, E minor. 12 fret natin dito na ganito yung shape natin. Isa rin yan dito sila sa yung pamilyar na natin yan. Pakinggan nyo yung tunog mga sir. Major, tinanggal yung middle finger, minor. Pag dito, tatanggalin natin tong isa, yung ating index finger, yan, minor. Yan. So, nakuha nyo na agad yung 12 ng mga chords. Sa step lang na yun. At sa baba naman, ganun din mga master. Siyempre, meron tayong reference. Halimbawa, dito tayo mag-start. Yan. So, ito ay B flat. B flat, major. B flat, minor. Or A sharp, major. A sharp minor. So on so forth, titignan lang din natin yung ating musical alphabet. So meron na tayong A sharp major, A sharp minor, B major, B minor, C major, C minor, C sharp major, C sharp minor, D major, D minor, D sharp major, D sharp minor, E major, E minor, F major, F minor, F sharp major, F sharp minor, G major, G minor, G sharp major, G sharp minor, at A. Yan. A major at A minor. Pakinggan nyo ito mga master. A at yung pamilyar natin na A. At minor, ito rin. See? Nakuha na agad natin yung baba at taas. At yung diminish naman na to, yan, dito tayo mag-start. Halimbawa sa ating A sharp. So, yung form na to, yan. Ito yung diminish natin. So, magiging A sharp diminish, B diminish, C diminish, C sharp diminish, D diminish, G sharp diminish, E diminish, F diminish, F sharp diminish, G diminish, G sharp diminish. Ganun lang siya mga master. At malalaman mo na yung mga family chords na yan. So halimbawa na lang, hindi natin familiar ng mga family chords. Halimbawa, B. Yan, family chords ng B. So malalaman na natin to. B major, C sharp minor, D sharp minor, E major, F sharp major, G sharp minor, at meron tayong A sharp diminish. Yan. Dahil lang sa shapes na yan. At dito sa ating musical alphabet. Nagagawa na natin, nakukuha na natin yung mga family chords. Lahat ng mga key. Yun siya mga master. At huwag kayong mag-isip ng mga suspended, dominant, mga ganyan, seventh. Saka na yan. Kasi nag-i-start pa lang tayo. Malalaman nyo na yan yung tinatawag na C suspended 2 yun, tapos merong suspended 4, mga C9 na yan. Malalaman mo na yan from time to time na nag-aaral ka na sa pagigitara. Stepping stone kasi ito eh. Ito lang muna dapat, mga basic lang muna dapat. Karamihan kasi sa atin ngayon, mga baguhan pa tayo. Curious tayo dyan sa may mga number. Kailangan alam ko yung number na yan. Para siyempre, alam mo yung G9. Di ba? Iba yung dating, may mga numero. Pero ang totoo niyan, pinapahirapan lang natin sarili natin. Pag nag-start tayo, dito lang muna tayo stick sa mga basic, major, minor chords. Yan. Basic lang muna. Kasi papunta na tayo doon. Ang ginagawa lang kasi natin, gusto agad natin puntahan yung part na yun na hindi pa natin talaga yun lubos maunawaan. Kasi kahit alamin mo naman yan, kasi meron namang mga tutorial about dyan sa mga number na yan, pero hindi mo alam kung paano mo i-apply. Wala pa rin. Ito kasing mga basic na ito na tinuturo ko sa inyo mga master, na-apply ito. At ito yung sinusunod. Mapa-professional man yan ng mga gitarista, mga musician, ito yung mga sinusunod nila. Yung tinatawag na family of chords. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana, naintindihan nyo ito mga master, yung ating tutorial ngayon mga master. At magbigay guide to sa inyo mga master as beginners. Yan.
At sana ma-share nyo tong video na to mga sir sa mga kilala nyo na hindi pa alam itong technique na to o pamamaraan na to para mag-start matutunan yung gitara. So this is Smart Music. God bless you all. Peace out.